Yung salita, huwag ituring ang panalangin na parang isang libangan lang. Huwag natin gawing habi lang natin ang panalangin. Sabi po ni Martin Luther, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Subukan yung huwag huminga. Anong mangyayari? Ay, kanina nga, nahirapan ako huminga eh. Pumunta ako ng CR. Nagilawos ako kasi parang init na init ako. Sabi ko, ang buhay natin bilang isang Kristiyano, mabilis lang. Mabilis lang tayo kukunin dito sa mundo. Meron tayong kakilala, no, hindi nagtatagal yung kanilang buhay. So, kung ang buhay natin ay ginugugol natin sa isang walang kwentang bagay, walang kabuluhan ng buhay natin bilang isang Kristiyano. Dapat laging isa-isip natin at isabuhay natin ang pananalangin. Tanong, isa pang tanong. Taas ang kamay ng coffee lover niya. Sarap ang kape, di ba? Sarap. Sarap talaga yan. Yung tipo, yung mga may motto na coffee is life, but coffee is lifer. yung parang, yung tipong nanghihina pag hindi nakainom ng kape. Sa true lang, sabi ni teacher is, sorry kayo, hindi ako nagkakape. Kaya pala din ako gusto. Hindi na ubus yung kape niya. Nagtimpla lang niya, kaya hindi naman niya inubos. Okay? Ilang beses tayo nagkakape sa isang araw? Sabi ng asawa, 2. 3. Alam niyo po ba ako dati? Dati 6 to 8 cups per day. Dati yun. Nung wala pa akong medyo nararamdaman. Nung medyo may nararamdaman ako, bawas-bawas konti. Kasi natin, ayon sa pag-aaral, na hindi healthy ang coffee. Lalo na yung mga 3-in-1, hindi siya healthy. Kung gusto nyo din naman uminom ng kape, mag-black coffee kayo. Yung black coffee. Alam mo naman, hindi yung place sa sarili. Ako kasi, din ako ng 3-in-1 eh. Pero, pagkasama ko nagkakape yung asawa ko, napaka-black tayo kasi siya black. Mas healthy daw kung black. So, kung tayo po ay nagkakape ng 3 times a day, dapat ang prayer natin, hindi ko sinabi 3 times a day lang din ha. Kagaya dapat yan. Kung sanay na sanay tayo magkape, dapat sanay na sanay din tayo manalangin. Ang panalangin po ay dapat ganyan din. Kung addict tayo sa kape, kung coffee lover tayo, dapat prayer addict din tayo. No? Prayer lover din tayo. No? Ito, ang panalangin po, ito ang ating spiritual na gasolina. Okay? Ito yung nagpapalakas sa atin. Sabi nga, ang sasakyan daw ay hindi aandar pag walang gasolina. Ganun din po ang ating spiritual na buhay. Hindi po yan lalago kung hindi tayo nananalangin. Sabi po ng ating founder, ang kama ko founder natin, no? Ang ating evangelical member, founder, prayer is the mighty engine that is to move the missionary work. Si A.B. Simpson po yan. Sabi, sa mga gawa, chapter 13, bago iminadala si Apostol Paul at si Bernabe bilang mga missionary, ang simbahan ay merong pagsamba, pag-aayuno, at pagdarasal. Kompleto po yan. Hindi muna sila nagplano. Nanalangin muna sila. Okay? Kasama yan sa lagi nilang ginagawa. Ang gawaing misyonero ay hindi magsisimula sa mga biglaang action lang. Alam niyo po, back 2023, nung ako po ay makatanggap ng mga offer na mag-mission sa Bulilio Island. And lagi ko pong dinidisregard. Sabi ko, ayaw ko pa. Ayaw ko pang pumunta sa malayong lugar at mag-mission doon. Isa lang ang dahilan kung bakit ayaw ko pa. O masabi natin hindi pa pwede. Every time na ako po ay nag-pray, hindi sinasabi ng Diyos sa akin na, go, pumunta ka na. Lagi siyang may ginagawang hakbang o action na
tahimik talaga ako. Ano po ibig kong sabihin? Sa bawat desisyon po natin sa buhay, napakahalaga po na tayo po ay nananalangin. Okay? Mahalaga po na tayo po bilang isang nananampalataya, dapat marunong tayo manalangin. Bagamat ako po ay wala pa namang talagang karanasan sa pagmimisyon dahil ito po yung aking kauna-unahang simbahan na pinagbabahagian. Ang parang magiging example ko na lamang kung gaano kahalaga yung panalangin. Nung dati po, 2018 to be exact, nung ako po ay dumating dito sa ACCS. And every time po na may prayer meeting, eto lang po kami. Yan lang po kami. 3, 5, 6. And sabi ko sa akin ni Pastor Marlon, kasi minsan, huwag niyo pong hanapin si Tijahis at si Pastor kasi wala po sila yan. Nasa Pasig sila minsan, doon sila nag-gather ng prayer meeting. And sabi ko, Pas, pinanghihinaan na ako, wala naman kumakatin ng prayer meeting. 3, 6. Nung minsan, parang gusto ko nang i-cancel. Pero, to be fair po, hindi po kami nag-cancel ng prayer meeting. Dahilan sa dami ng bilang ng atin. Lagi po meron. And, tingnan nyo naman ngayon. Diba? Palakpakan ngayon kami naman. Bakit? Sabi sa akin ni Pastor Marlon dati. Kaya kaya mo, Jeff. Alam mo, nung ginawa ko yan, si Geraldine na napansin ko. Grabe yung kagalakan ni Geraldine. Sabi sa akin ni Pastor Marlon, bro, huwag kang panghinaan. Ipag-pray mo lang. Dadami din. Tingnan mo naman yun. Tingnan mo naman kung gaano karami. Halos di na magkasya sa camera. Kailangan mo nang ilay. Okay? Isang patunay po na napakahalaga ng panalangin sa misyonero. Okay? Kung hindi tayo magpipray, hindi natin makikita yung resulta. No? Kasi hindi tayo nagpipray. Hindi natin kailangan ng isang mikropono upang maging bahagi ng misyon. Tayo po bilang isang Kristyano, kailangan lang natin ay ang puso ng marunong manalangin. Okay? At hindi nagsasawa gawin ito. At patuloy na nagdasal. Amen? Ang dami po ng umaattend sa midweek service and prayer meeting ay bunga o resulta yan ng walang sawang pananalangin nila noon. Naniniwala ako na bago pa ako dumating sa ACCS family, may nanalangin na dito. Amen? No? Kaya kung kayo ay wala namang ganong ginagawa sa bahay nyo every Wednesday, subukan natin dagdagan pa yung dami na yan. Amen? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. So, sige sa Wednesday, pakilatag yung maraming upuan. Kaya atin daw sila lahat. Okay? Pangalawa, watchful and thankful prayer grows stronger across generation. Ang mapagbantay at nagpapasalamat na panalangin ay lumalaki ng mas malakas pa sa mga susunod na henerasyon. Sabi po doon ni Apostol Pablo, pagiging maingat at nagpapasalamat. Let's clarify no, simplify this. Watchful means alert. Sa English po kasi tinawag yan na watchful means alert. Spiritually awake. No, spiritually gising. Spiritually sensitive. Hindi tulog. No, kumbaga dapat gising na gising tayo at hindi passive. Kapag nakikita natin ang dahan-dahang pagbagsak ng mundo, tama, magdakasal tayo. Pag dahan-dahan nakikita natin ang yung pandemic, nag-pray tayo. Pag nakikita natin dahan-dahang bumabagsak ang ating ekonomiya, dapat nag-pray tayo. Dapat handa tayo na makipagsapalaran sa panalangin. Sabi nung librong binabasa ko, kalimutan ko na yung page doon, yung pagkakasabi niya. Pero galing kay Millard Erickson. Dapat daw ang pananalangin ay hindi yan tinatawag na pakikipagsapalaran.
Sabi ko, lagi ko pa naman ginagamit mo. Okay? Ang panalangin daw ay hindi dapat daw yan tinatawag na pakikipagsapalaran. Dahil ang panalangin daw ay umaasa tayo na ang kalooban ng ating Panginoon ang mangyayari. Okay? Hindi yan pakikipagsapalaran. Ibig sabihin, dapat daw ang panalangin ay tinatawag natin nakaakda sa panahon o sa tamang panahon. Sabi ko yan, ang isang binata ko na nagngangalang Samuel mula sa India ay naabot ng isang missionary mula sa Estados Unidos. Ngunit sinasabi daw po ng missionary na yon, hindi ako pupunta sa India kung wala ang lola ko. Sabi po ng isang missionary, ng isang kwento, nagdasal araw-araw para sa Panginoon na magpadala ng isang tao sa mga bansa. Sa likod ng bawat misyonero ay isang mandirigma ng pananalangin. Sa likod ng bawat simbahan na nakatayo ay isang lola o isang kabataan o isang pamilya na patuloy na nagdarasal. Church, malapit na po ang ating church anniversary. Tama? Nabanggit na nung nakaraan linggo. Ilang taon na? 13? 13? Magta-13. So, sa likod ng 12 years natin ng ACCS, 13 na sa darating na yun, maraming church member ang nanalangin. Kaya, lagi niyo pong isama ang ating church sa panalangin. Ilang misyonero na ba ang ating pinag-pray? Wala kayong idea kung sino yung ating mga missionary. Mas maganda siguro, sa prayer meeting, meron tayong pinag-pray na isang missionary. Sa Japan, sa Nepal, sa ibang mga bansa, sa Nepal pala, sorry. Sa ibang bansa, sa Cambodia, sa Italy. Marami tayong mga missionary na Pilipino doon. And isama natin sila sa panalangin. Naranasan nyo na ba minsan yung tipong humahalongkat tayo ng mga picture natin na luma? No? Kasama ang album ng family. Ako, every time na nakikita ko sa FB yung memories ng picture nung bahay namin noon, minsan napapaluha ako. Isa lang ang iniisip ko. Every time na yun yung nakikita. Pag nakikita ko yung bahay ng luma namin noon sa picture, ang kabutihan ng Diyos ang nakikita. And tayo bilang isang Kristiyano, ang kabutihan ng Diyos, kung babalikan natin yung mga hirap na pinagdaanan natin noon, taas ang kamay na mahirap yung pinagdaanan noon. Kasi napakadami nating hirap noon. Tama. Yung bahay namin noon, pag umuulan sa labas, umuulan din sa loob ng bahay. Minsan, baha na. Wala nang baha sa labas, sa loob ng bahay namin, baha pa. Okay? Isa lang ang iniisip ko. Darating ang araw, makikita ko yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Ang pananalangin ko, every time na binabalikan natin, binabalikan natin yung kabutihan ng ating Panginoon, pag-alala yun ng track record ng ating Panginoon. And yung pagiging madasalin natin, nagpapatunay yan na malakas ang ating Panginoon. Tama? Malakas ang gawain ng ating Panginoon sa buhay natin. Naniniwala ako na kung bakit kayo nandito ngayon kasi malakas ang ating Panginoon. Ang track record ng ating Panginoon. Sabi ng dyan, laging handa at magpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, pag tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon, ang track record ng ating Panginoon ang ating pinapasalamat. Alam niyo ba kung gaano kabuti ang ating Panginoon? Alam niyo ba? Kasi kung hindi, tingnan niyo yung mga sarili niyo. Na araw-araw nananalamin kayo, di ba? Tinignan niyo na ba yung evolution ng sarili niyo? Hindi! To be honest, nakita niyo na ba yung itsura niyo noon? Ako, ayaw na ayaw mong tingnan yung voters ID ko eh.
nandun mo makikita yung sama ng kahapon. Kasi nung naalala ko, nung picture taking pa nung voters ID namin, yun yung wala kaming hilamos. Kasi pipila kami ng alauna eh. Pipila kami ng alauna, tapos hihiga kami sa karton kasi alas 7 pa magbubukas yung Comelec. Ganto pa lang ako nun eh. Diba? Tapos, tsaka ko pipicturean doon. Sige, picture na po. E di ano yung tsura mo nun? Eh, long hair pa ako nun. Kagaya ng buhok ng anak ko ngayon. Yan, no? Tatayo-tayo yun. Meron niya, yung mga bumoto, nakita niyo yung itsura niyo. Ayaw ko na lang mag-talk. Kasi yung akin, ang pangit talaga. Okay? Kung kayo po ay mananalamin, titignan niyo yung sarili sa salamin. Anong nakita niyo? Grabe yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Dapat ganun yung makikita nyo, hindi. Grabe na. Grabe talaga yung pagputi ko. Bakit ka ba pumuti? Bakit ka ba naging maganda? Kasi Kristiyano ka na. Amen? Pag meron ka ng Kristo sa puso. Hindi ko sinasabing na pag pangit yung nakasalubong natin sa labas, sabihin mo, walang Kristo yun sa puso. Hindi ganun. Tayo po pag nananalamin, dapat tingnan natin maigi track record ng ating Panginoon. Kaya isipin po natin mga kapatid, kung pakiramdam natin, ang ating new generation ngayon ay mahina, pangit, or let's say, hindi maganda, hindi kaaya-aya. Kailangan natin ipamulat sa kanila yung track record ng ating Panginoon. Amen? Track record yan ang ating Panginoon. Watchful and thankful prayer grows stronger across generation. Dapat marunong tayo magpasalamat. Dahil yan yung magpapalakas ng ating generation to generation. Ay yung ating darating pang generation. Pangatlo, our prayers open doors for the gospel. Bakit po napakahalaga ng pananalangin? Ang ating mga panalangin ay nagbubukas ng mga pintuan para sa bagong ebanghelyo, para sa mga bagong generasyon. Marami po sa kabataan natin ngayon, no, hindi ko naman lalahatin, ay hindi po nagbabasa ng Biblia. Sad to say, mas inuna pa niyan mag-ML, mag-Roblox, mag-Minecraft, maglaro ng basketball, magpasaway sa magulang, kesa magbasa ng Biblia. Again, hindi ko po ilalahat. Kung kayo po ay tinamaan, sa pool, ganun. Okay? Tayo po, bilang mga nakakatanda na sa kanila, hindi naman nakakaedad lang. Kumbaga tayo ay medyo ahead na sa kanila. Isama po natin sila sa panalangin. Bakit? Our prayers open doors for the gospel. Darating po ang araw, kung hindi po tayo mananalangin, darating po ang araw, baka yung mga anak natin ay hindi na talaga nila kilala ang Biblia. Darating ang araw, ang Biblia magiging display na lang sa cabinet. Napakasarap tingnan ang pamilya na marunong magbasa ng Biblia. And napakasarap tingnan ang pamilya na marunong manalangin. Amen? Maging ang dakilang apostol Pablo na sinabi na humihingi ng panalangin. Bakit kaya sa tingin nyo, bakit kaya si Apostol Pablo mismo ay nananalangin? Dahil alam niya na ang mga pintuan lamang ay magbubukas kapag binuksan sila ng Diyos. Na-try nyo na bang pumasok sa isang bahay na nakalak tapos hindi ka pumatok? Tingin mo, pagbubuksan ka? Hindi tayo pagbubuksan. Ang panalangin ay isang mabisang paraan para tayo pagbuksan
ng Panginoon ng pintuan. Pintuan na patungo sa napakaraming pagpapala. Amen? Ngayon, kung hindi tayo mananalangin, tapos mag-aasa lang tayo ng pagpapalain tayo ng Diyos, malabo kung mangyari. Kaya sabi ko, hanggat hindi tayo marunong manalangin, walang pintuan magbubukas sa ating pamilya at sa ating kapwa, sa mga darating pang generasyon. Mga kapatid, meron pong isang kwento. Meron daw isang grupo ng missionary sa isang bansa. Etong bansa na to, ito yung hindi welcome yung mga missionary. Dito, bawal sila. Or let's say, Middle East country. Isa silang grupo ng missionary. And every time na nag-a-apply sila, no, ito yung mga nag-a-apply ng visa, lagi silang deny. Naisip nila, wag nang magpatuloy. Naisip nila na itigil na lang yung sinasabing pag-mission doon sa bansa. Hanggang sa maisip nilang mag-pray muna. Mag-pray. Bago i-apply yung visa, ipag-pray yung bansa na yun. For 2 years na hindi nila ginagawang manalangin bago mag-apply ng visa. And ipanalangin yung bansa na yun. For 2 years, hindi nila ginagawa yun. And 6 months pa lang, nung sila ay nag-start ng manalangin, nag-grant yung kanilang visa na maging missionary ng bansa na yun. Sa loob lang ng 6 na buwan, patuloy silang nanalangin. Tayo po, ako po, naniniwala, kahit ilang taong ka na nakalimot sa Diyos, tapos isang araw ka lang mag-pray, pakikinggan ka ng Diyos. Ganun po mabuti ang Diyos sa atin. Basta sincere yung puso natin. Bubuksan na tayo ng pinto. So, ganun din. Sila nila, 2 years na lang hindi pinapanalangin lahat ng kanilang lakad. And 6 months lang, pinanalangin nila, nagbukas ang napakaraming oportunidad sa bansa nila. Sabi po ni E.M. Bounds, God shapes the world by prayer. The more praying there is in the world, the better the world will be. Mga church, do not underestimate the power of prayer. Napakaraming binago niya sa maniwala kayo sa inyo. Napakaraming ginawa ng panalangin. Minsan kasi, nababaliwala lang natin yung panalangin. Meron pa nga eh. Lord, nanalangin naman ako ng nanalangin. Bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo hinayaan maghirap yung pamilya? Bakit mo hinayaan dumaan ako sa buhay? Nung gabi po, bago makagat ng pusa yung asawa ko, kinabukasan kasi magbabatangas kami. And that time, nangyari yan. And yung ginastos po namin, doon sa veterinary, yung sa clinic na yun, sa mahaling clinic na yun, yung parehong halaga nung pambayad namin ng sasakyan. Sabi niya, hindi ko naman masisisi kasi yun talaga yung pakiramdam niya. Sabi niya, baka hindi na tayo pinapatuloy. Kasi bakit saktong-sakto? Kung magkano yung bayad sa sasakyan, yun yung bayad doon sa clinic. No? Baka hindi na talaga. Baka may gustong ituro ang Diyos. Baka hindi na talaga tayo pinapatuloy. Baka kung ano, may gano'n. Sabi ko, wala naman tayo magagawa. Pero sabi niya, mag-pray tayo. And habang kami po ay nag-pray,
napaka-puno-puno ng emosyon yung na puso ko na gusto kong sabihin kay Lord. Minimal lang na gusto kong sabihin. Lord, kung gusto mong matuloy kami bukas, ipagkaloob mo. Wala naman kami magagawa kung ayaw niya. Kung gusto niyo mangyari, matutuloy kami. Eto na. Natuloy kami. Pero bago po kami natuloy, naniniwala ako na tinupad ng ating Panginoon ang prayer namin nung gabi na yun. Pinakita niya sa amin na your prayer is powerful. Naniniwala ako mga kapatid na yung pangyayari na yun sa buhay namin, merong gustong ito. Baka lang kasi minsan nakakalimutan na namin mag-pray. Ako po, to be honest, andito po ako sa inyong harapan. Totoo, may time na nakakalimut ako magdasal. Pero every time na nakakalimut ako magdasal, merong pinapakita ng Diyos. Bago po mangyari yan, napakarami kong realization sa buhay. And after mangyari yan, napakarami kong realization sa buhay. Sabi ko, Lord, patawad. Kung minsan nakakalimot na ako magdasal. Minsan may kailangan pang ituro sa atin ng Diyos para matuto tayo magdasal. Naranasan niyo na ba yun? Minsan meron pa siyang gustong ipamulat sa atin bago pa tayo matutong magdasal. Minsan kasi, nababaliwala natin. Minsan kasi, binabaliwalang bahala natin ang ating pananalaman. Mga kapatid, ang prayer po ang di dapat nawawala sa atin bilang isang Christian. Lalo na po sa panahon natin ngayon. Napakahirap ng buhay, tama ba? Mahal ng bigas. Napakamahal ng bilihin. Napakahirap maghanap ng trabaho. Kahit sabihin mo 4 years course graduate ka, napakahirap maghanap ng trabaho. Pero mahirap lang yan pag hindi mo sinamahan ng dasal. Mahirap lang yan pag hindi natin ibinabad sa panalangin. Church, ang bilin po sa atin ngayon, dalhin natin si Jesus kung saan hindi pa siya kilala. Tayo po bilang isang Kristiyan, may mission tayo na dalhin si Jesus sa mga taong hindi pa nakakakilala. Hindi mo kailangan kausapin sila. O baka sabihin nyo, isa-isayin ko ba sila, Pastor? Hindi mo kailangan isa-isayin sila. Ang panalangin ay mag-isang hakbang para dalhin sila kay Jesus at makakilala sila kay Jesus. Ngayong umaga, may isang tanong. How can we be a praying church across generation? Naisip niyo na kayo? Paano pa tayo magiging isang simbahan na nananalangin across generation? Let's me give some practical suggestion. Ito po ay suggestion lang, o pwede nyo rin naman gawin. Join the monthly prayer for Kamakop Mission. Every third Sunday of the month, no? Every third Sunday of the month. Mas maganda siguro church leader ma-post natin to. Every third Sunday of the month, 5 a.m. to 6:20 a.m., we gather via Zoom. Prayer, focusing prayer on our missionaries and their work and challenges they face. Marami po tayong pinapadala mga missionary ang Kamakop sa ibang bansa. So every third Sunday of the month po, pinag-pray sila. Mabaya Zoom. Meron kaming prayer meeting every third Sunday. Every third Thursday. Every third Sunday of the month, meron kaming prayer meeting via Zoom.
doon po namin sila pinag-pray. Kung nahihiya naman kayo dyan, kung ayaw nyo ipag-pray yan, yung Kamakop missionaries natin, dito po tayo. Start family prayer moments. Sino gumagawa niyo? Santos, kahit naman kami mismo, struggle namin. Start family prayer moments. Manalangin tayo. Tayo bilang isang pamilya. Umpisan natin, tayo mismo bilang isang pamilya sa loob ng ating tahanan. Umpisan niyo yan ng pananalangin. Kahit hindi niyo kakilala, ipag-pray niyo. Pero mas maganda, yung kilala niyo medyo struggle sa buhay, ipag-pray. Ipag-pray natin. Kami po, every time na nag-pray kami, hindi po nawawala sa prayer namin. Kayo, congregation. Meron kami mga pinag-pray na family, pangalan, na nakikita namin nagbubunga. Nagbubunga yung aming panalangin para sa kanila. And every time na nag-self-reflect ako, every time na ipag-pray ko na ulit sila, lagi kong binabanggit na pasasalamat sa ating Panginoon kasi binabago sila ang ating Panginoon. Kaya ang challenge ngayon, kailan yung huling sandali na pinag-pray nyo ang inyong Panginoon? Try time to reflect na. Kailangan natin ipag-pray sa loob ng ating tahanan. Ang bawat isang mananalangin. Church, alam ko, mahirap minsan manalangin ang hindi natin kilala. Talagang mahirap yun. Pero yan yung utos ng ating Panginoon sa atin. Sa loob pa lang ng ating tahanan, ipag-pray natin yung hindi natin kilala. Pangatlo, generational prayer partners. Pag sinabi natin generational, ito yung generation to generation. Bata, ipapartner sa matanda. Ang pagkakita ng matanda. Bata, ipapartner sa nagkakaedad. Yung mga nagkakaedad, sabi kasi nila, pangit daw yung matanda. Yung bata, ipapartner sa nagkakaedad. Yung sa midweek service, mas maganda sana ganun mo. Kasi, ang bawat generation na yan, iba-iba yan ang pinagdadaanan. Tama? Yung nagkakaedad, yung pinagdadaanan yun, malala na, kumbaga. Sobra na, kumbaga, sagad na ba? Pero yung bata, medyo ano pa lang yan, payak-payak pa lang yung pinagdadaanan yan. Ang problema pa lang yan, kung may bakit siya kinabukasan sa school, or kung may load ba siya pang ML bukas, ganyan pa lang ang problema niyan. Hindi pa yan ang problema na may pagkain kaya kami bukas. Kasi nasa nanay tatay pa nila yan. The point is, bilang isang mananampalataya, every time na nagpa-partner tayo ng ganyan, natutulungan natin maipag-pray ang lahat. Through generation. Amen? So, let's start generational prayer partner. Pang-apat, adopt a nation or missionary. Mas maganda, siguro ipopost namin sa ating GC kung anong bansa yung ipag-pray, kung sino yung missionary na yun. Siguro, balik-balikan ko yung Kamakop Mission para alam natin yung papangalanan natin. Pero again, kahit hindi nyo sila pangalanan. May pag-pray natin yung bansa na yun at yung mga missionary nangyayari doon. Okay? Panlima, have once a month testimony night across ages during prayer meetings. Ito mas maganda to. Every time na may prayer meeting o midweek service o prayer meeting tayo, mas maganda nagkakaroon ng testimony ang bawat generation. Ilang generation ang active ngayon? Siguro 4, 5. Okay? Baka kaya ng testimony para makita natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa bawat generation. Kasi naniniwala ako na walang ginagawa ang Diyos sa buhay natin bawat isa. Amen? Naniniwala ako na every day nagpe-pray kayo.
may resulta din yan agad. Okay? Naniniwala ako doon. Pag sinabi natin, Lord, tapos kami sa financial ngayon, naniniwala ako na next following day, hindi na kayo kapos. Kasi binuksan na ng ating Panginoon yung blessing, yung pagpapala patungo sa atin. Okay? Sa ating pong konklusyon, ang gawain ay nagsisimula sa ating baluktot na tuhod sa bawat pagluhod na pananalangin. Mga kapatid, sa bawat pikit ng mata natin, hindi lang na tayo umiiwas sa ilang nakakasirang atensyon. Di ba pag nagpipray tayo, nakapikit ang ating mata? Hindi lang tayo umiiwas sa ilang nakakasirang atensyon ng mundo, bagkos mas lalo pa tayong lumalapit sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin, pati sa mundo nito. Narito po ang katotohanan. If we are talking about church planting, kami po ni Pastor Marlon, we are planning to do a church planting next year. Ito po, sasabihin ko na po sa inyo. We are planning to do a church planting. Gusto namin magkaroon ng kapatid ang NCAC. Kasi yung ating NCAC, yan yung ating daughter church. Gusto natin magkaroon ng isang kapatid. We are planning by next year, siguro sa Cardona or sa Amono, yan yung pinagpaplanuhan namin. So, this include that on prayer na maisa katuparan natin. Pag pinag-uusapan natin ang church planting, maaari tayong mangaral, magplano, kung meron kayong mga idea sa pag-church planting. And ito, ang panalangin. Yung panalangin sa pag-church planting natin ay malaking bagay sa buhay natin. Sa plano ng Diyos sa buhay natin. Mahalaga po na dalhin ng bawat isa sa atin ang bawat isang panalangin. Mga kapatid, devoted prayer, gaya nga nung pinag-usapan natin kanina, gasolina yan para mapaandar yung plano ng Diyos sa buhay natin. So, kung hindi po tayo magiging nananalangin or malakas sa panalangin, hindi po yan magiging active. No? When we unite in prayer, young and old, no? Kasama lahat, we became a movement. Magiging kilos yan if we unite in prayer. Ang nagkakaisang pananalangin ay magbubunga ng isang movement para sa kaharian ng Panginoon. Amen? Gusto niyo bang maging bahagi sa kaharian ng langit? Gawin natin isang movement ang pananalangin. Okay? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. And God bless.